isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, inulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat at muli sa ating mga tagapakinig at mga subscribers. Samahan niyo kaming muli sa pagpapatuloy sa pagtatalakay sa aklat ng Job. Napakaganda po ng aming mga natalakay. Sa po ay matutunan niyo po ang mga makahalagang aral dito sa aklat ng Job. So tuloy po natin sa Kabanata 15. Kabanata 15. Ang pagkukunwari ni Eliphaz. At sinabi ni Eliphaz na Temanite kay Job, maaari bang sumagot ang isang matalino gamit ang walang kabuluhang haka-haka at mga pangarap lamang, o punuin ang kanyang tiyan ng mainit na hanging silangan? Makikipagtalo ba ang isang marunong gamit ang mga mahikang paniniwala tulad ng muling pagkabuhay o sa pamamagitan ng mga pananalitang walang halaga? Ngunit pinapahina mo pa ang iyong kabanalan at hinahadlangan ang iyong debosyon sa iyong alahayam. Ang iyong kasalanan ang nagpapagalaw sa iyong dila. Ginagamit mo ang pananalita ng mapanlinlang. Ang sarili mong bibig ang humahatol sa iyo, hindi ako. Ang sarili mong mga labi ang nagpapatunay laban sa iyo. Ikaw ba ang unang taong ipinanganak? Dinala ka na ba sa mundo bago pa likahin ang mga burol? Narinig mo ba ang payo ng iyong alahayam? Mayroon ka bang nag-iisang karunungan? Ano ang nalalaman mo na hindi namin alam? Anong pangunawa ang mayroon ka na wala sa amin? Ang mga may uban at matatanda ay panig sa amin, mga lalaking mas matanda pa sa iyong ama. Hindi ba sapat para sa iyo ang mga kaaliwan mula sa alahayam? Ang mga salitang ipinahayag namin sa iyo. Bakit ka nadadala ng iyong puso? At bakit nagliliyab ang iyong mga mata sa galit upang maghimagsik laban sa mga salita ng alahayam na aming ibinigay sa iyo? Ano ba ang tao na hindi kayang maging dalisay, o ang mga isinilang na babae na hindi kayang maging matuwid? Kung hindi magtitiwala ang alahayam sa kanyang mga makalangit na nilalang, at kahit ang langit ay hindi malinis sa kanyang paningin, gaano pa kaya ang tubig? Walang sino. Pinasubalian ni Job si Eliphaz. Makinig ka sa akin at ipapahayag ko sa iyo
ang aking nakita mula sa aking mga ninuno. Sa kanila lamang ibinigay ang lupain noong walang banyagang sumakop sa kanila. Nang walang itinatago, ipaliliwanag ko sa iyo ang mga nangyari noon paman. Sa lahat ng panahong iyon, ang mga matuwid nating ninuno ay nagdusa ng matinding pag-uusig, samantalang ang malulupit ay nag-ipon ng kasamaan laban sa kanila sa maraming taon. Nakakarinig sila ng mga nakatatakot na tunog at kapag tila maayos na ang lahat, bigla silang inaagawan at inaatake. Nawalan sila ng pag-asa na makatakas sa madilim na kalagayan. Sila ay tinakda para sa tabak. Ang mga matuwid ay gumagala-gala na parang mga buitre upang maghanap ng pagkain. Batid nilang malapit na ang kadiliman. Pinuno sila ng paghihirap at dalamhati. Dinurog sila ng mga pagsubok. May isang lalaki, isang dayuhan, na umasal na parang hari, na handang sumalakay sapagkat iwinasiwas niya ang kanyang kamao laban sa aking mga ninuno at nagmataas laban sa ating alhayam. Buong pagmamataas niyang hinarap siya, dala ang isang makapal at matibay na kalasag. Siya ay parang isang matakaw na sumisira sa ating lupain. Ang kanyang mukha ay puno ng katabaan at ang kanyang baywang ay bumibigat sa laman. Siya ay maninirahan sa mga sirang bayan at sa mga bahay na walang nakatira. Mga bahay na bumagsak sa pagkawasak. Hindi na siya yayaman at hindi magtatagal ang kanyang kayamanan, ni hindi lalawak ang kanyang mga ari-arian sa lupain. Hindi siya makakatakas sa kadiliman. Isang apoy ang tutuyo sa kanyang mga sanga at ang hininga ni Yahweh ang susunog sa kanya. Huwag siyang magpaninlang sa pamamagitan ng pagtitiwala sa walang kabuluhan, sapagkat wala siyang makakamtang kapalit. Bago pa dumating ang kanyang panahon, siya ay malalanta at hindi mamumunga ang kanyang mga sanga. Siya ay magiging tulad ng punong ubas na naaagawan ng hilaw na bunga, tulad ng punong ulibo na nawalan ng mga bulaklak. Sapagkat ang pangkat ng mga Gentile ay magiging baog at tutupukin ng apoy ang mga bahay ng mga umiibig sa suhol. Sila ay nagbubuntis ng kasamaan at nagsisilang ng kasamaan. Ang kanilang sinapupunan ay humuhugis ng panlilinlang. So, ano ka lang, komento? Yung ano pala, hindi sila naniniwala sa ah, second, yung muling pagkabuhay, no? Mahika na lang ang sabi nila, magic, yung sa verse 3. Mahikang paniniwala tulad ng muling pagkabuhay. So, hindi sila naniniwala doon. Saka, ang believe nila, walang sino mang matuwid sa harap ng iyong alhayam. Sa verse 16. So, wala daw matuwid sa verse 16. So, yun ang mga kasinungalingan na sinabi ni Eliphaz. Pero sino to yung may isang lalaki, isang dayuhan? Sino ito? Sa palagay nyo, sino ito? Na umasal sa verse 25. Na umasal na parang hari.
Siya ay parang isang matakaw na sumisira sa ating lupain sa verse 27. Ang kanyang mukha ay puno ng katabaan at ang kanyang baywang ay bumibigat sa laman. Ano kaya? Sino kaya to? Hindi kaya ito si ano? Si Nimrod o sino? Nimrod. Yeah. Nimrod. O baka ano to? Baka ano? Figurative lang. Hindi na siya yayaman at hindi magtatagal ang kanyang kayamanan. Ni hindi lalawak ang kanyang mga ari-arian sa lupain. Hindi siya makakatakas sa kadiliman. Isang apoy ang tutuyo sa kanyang mga sanga. At ang hininga ni Yahawa ang susunog sa kanya. Ano ko to? Futuristic ba to? Pero ito, sapagkat ang pangkat ng mga sa 34, sapagkat ang pangkat ng mga Gentile ay magiging baog at tutupukin ng apoy ang mga bahay ng mga umiibig sa suhol. Sila ay magbubuntis ng kasamaan at nagsisila ng kasamaan. Nagaganap na ito eh. Ang kanilang sinapupunan ay humuhugis ng Mga panlilimo. elitista yan. Ano? Mga elitista yan. Hindi yan tao. Grupo. Mga Gentile? Mga Mga ano? Gentiles yan. Jewish ba to? Mga- O ano? Mga ano yan, mga So ano to? Futuristic. future yan. Oh. Mga elitista yan na Okay. mga oligarch. Oh. Mga ano eh, mga dayuhan eh, no? O, at saka matataba. Tama. Oh, oligarch. Meron din palang prophecy dito, no? Okay, back to you, Sis Maria. Kabanata 16. Hinarap ni Job ang mga tagapagtanggol ng dyablo. Pagkatapos, hinarap ni Job sina Eliphaz, Bildad, at Zophar at sinabi, marami na akong narinig na tulad ng inyong sinasabi, kayo ay mga kaawa-awang mapagkunwari. Kayong lahat. Kailan titigil ang inyong walang katapusang pananalita? Ano ang bumabagabag sa inyo at patuloy ninyo akong kinakalaban? Maaari rin ako magsalita tulad ninyo kung kayo ay nasa aking kalagayan. Kaya ko rin gumawa ng magagandang talumpati laban sa inyo at ipukol sa inyo ang aking ulo sa pangungutya. Ngunit kung ako ay nasa inyong kalagayan, haharapin ko kayo ng katotohanan. Ang mga salita ng aking labi ay yayanig sa inyong pagkukunwari. Subalit kahit magsalita ako, ang aking sakit ay hindi gumagaan. At kung mananahimik ako, hindi rin ito mawawala. Walang duda, ako ay ginupo na ni Satanas. Winasak niya ang aking buong sambayanan. Oh, ano nga siya? Sabi ito, kung hindi yan king, clan leader nga yan. Ano yan? Head. Pinatuyo niya ako. Ang aking kapayatan ay naging patotoo ng aking pagdurusa. Sinisindak ako ni Satanas at pinupunit ng kanyang paghihirap. Sa galit, kanyang inangalit ang kanyang mga ngipin at tinititigan ako ng matatagim na tingin. Ang mga tao ay lumapit upang tuyuin ako. Sinampal nila ako sa pisngi bilang paghamak. Sila ay nagkaisa laban sa akin. Kasama kayong lahat. Pinayagan ako ni Yahawa na mahulog sa kamay ng masasama ayon sa hamon ni Satanas. Maayos ang aking kalagayan noon hanggang sa ginawa akong puntirya ni Satanas. Sinunggaban niya ako sa leeg at dinurog ako.
Pinalibutan ako ng kanyang mga mana. Walang awa nilang tinuhog ang aking katawan at ibinuhos sa lupa ang aking mga bituka. Mulit-muli, tulad ng mga mandirigma, sila ay sumugod at dumaluhong sa akin. Tinahi ko ang isang sako sa aking balat at ibinaon ang aking noo sa alabok. Ang aking mukha ay numula dahil sa pag-iyak at napalibutan ng maiitim na anino ang aking mga mata. Gayunpaman, ang aking mga kamay ay hindi nagkasala ng karahasan at ang aking panalangin ay dalisay. O lupa, huwag mong tabunan ang aking dugo at nawa ay hindi mapawi ang aking sigaw. Sapagkat kahit ngayon ang aking saksi ay nasa langit, isang tagapagtanggol mula sa kaitaasan. Ang aking tagapamagitan ay ang anak ng Alhayam, habang ang aking mga mata ay lumuluha kay Yahwa. Alang-alang sa tao, siya ay namamagitan kay Yahwa, tulad ng isang kaibigan na dumadalangin para sa kanyang kapwa. Sapagkat ilang araw na lamang ang lilipas bago ko tahakin ang landas na walang balikan. Ano yon? Parang ilang araw na lamang mamamatay ni siya, no? Pero itong verse 11, pinayagan ako ni Yahwa na mahulog sa kamay ng masasama ayon sa hamon ni Satanas. So pinaalam na ng Alahayam yung kung bakit nagkaganon ang kanyang buhay. Kasi nung sa yung mga naunang kabanata, nagtatanong siya, ipaalam mo sa akin bakit kung meron akong kasalanan. Pero dito parang pinaalam na ng Alahayam yung hamon ni Satanas. Kaya siya nagkaganon. O, sa verse 11. Yung last chapter, alam niya na eh. Alam niya Yung na huling, pagsubok yun eh. Sabihin, oo. Pero hindi, alam talaga niya na si Satanas ang may gawa. Pero nagtatanong siya, bakit ang kasalanan ko? Bakit hinayaan mo? Pero dito parang alam na niya yung hamon na hinamon ang Alahayam, Satanas. Sa huli, di ba sinabi niya na ito Na ay pagsubok, na alam kong ito'y pagsubok lang, sabi niya. Pero tinatanong niya, ano yung naging basis, bakit ginawa sang bakit Oo. Ba't pinadala siya ng pagsubok? Hindi ganun yung tanong niya eh. Meron ba akong nagawang Kasalanan. malaking kasalanan? Mm-mm. Yun ang sinabi niya. Pero inaano niya na talaga wala siyang kasalanan. Kaya tinatanong niya. Pero ngayon dito, parang sinabi ng Alahaya, parang pinaunawa sa kanya kung bakit. Kaya niya sinabing meron ba? Kasi nga, ang alam niya, wala siyang kasalanan. Hanggang sa napagtanto niya na yun ay pagsubok lang. May naman doon sa paliwanag niya rin. Mm-mm. Na hinayaan siya na gapiin siya ni Satanas. Okay, back to you, Sis Maria. Kabanata 17. Ako ay nasa matinding paghihirap, ang aking mga araw ay pinaikli, at ang libingan ay naghihintay sa akin. Tiyak ang aking mga mata ay nakatuon sa paghamak na mga mang-uuyam na nakapaligid sa akin. Ibigay mo sa akin, O Yahwa, ang pangakong iyong hinihingi. Sino pa ang magbibigay sa akin ng kasiguruhan? Isinara mo ang kanilang isipan sa pangunawa, kaya't hindi mo sila hahayaang magtagumpay. Kung may sino mang nagtaksil sa kanilang mga kaibigan,
kapalit ng gantimpala, mabulag nawa ang mga mata ng kanilang mga anak. Grabe. Ginawa akong isang kasabihan ni Satanas sa lahat. Isang taong dinuduraan ng mga tao sa mukha. Ang aking mga mata ay lumabo dahil sa dalamhati. Ang buo kong katawan ay anino na lamang. Ang masasama ay nagsasaya sa aking sinapit. Ang mga inosente ay nangangalit laban sa mga hindi matuwid. Ngunit ang matuwid ay magpapatuloy sa kanilang mga landas at ang may malilinis na kamay ay lalong lalakas. Kaya't sige, kayong lahat. Wala akong matagpuang marunong sa inyo. Ang aking mga araw ay lumipas. Ang aking mga plano ay nawasak. Gayunpaman, ang mga nasa ng aking puso ay bumabaling sa liwanag kahit sa harap ng kadiliman. Kung ang tanging tahanan na nalalabi sa akin ay ang libingan at ang aking higaan ay nasa kaharian ng dilim, kung sasabihin ko sa kamatayan, ikaw ang aking ama, at sa uod, ikaw ang aking ina o aking kapatid. Nasaan ngayon ang aking pag-asa? Sino pa ang makakakita ng pag-asa sa akin? Bababa rin ba ito sa libingan kasama ko? May mga parang Any comment po? Wala naman, sis. Kabanata 18. Kinundena ni Bildad si Job. Pagkatapos ay nagsalita si Bildad na Shuhite kay Job. Kailan mo tatapusin ang iyong mga walang saysay na argumento? Maging matino ka at saka tayo mag-uusap. Bakit mo kami itinuring na parang mga hayop at inari mong mga mangmang? Ikaw na winawasak ang sarili dahil sa iyong galit. Dapat bang iwanan ang mundo o ilipat ang mga bato mula sa kanilang kinalalagyan para sa iyo? Ang ilawan ng isang masamang tao na tulad mo ay papatayin. Ang apoy ng kanyang ilaw ay titigil sa pagliyab. Magdidilim ang liwanag sa kanyang tahanan. Ang ilawan sa tabi niya ay mawawala. Ang kanyang sigla ay manghihina. Ang kanyang sariling mga pakana ay magpapabaksak sa kanya. Ang kanyang mga paa ay mahuhuli sa bitag. Siya ay maliligaw sa lambat nito. Ang patibong ay kakapit sa kanyang sakong. Mahigpit siyang muling mahuhuli sa bitag. Mahigpit siyang mahuhuli sa bitag. May silo na nakatago sa lupa para sa kanya. May patibong sa kanyang daraanan. Manggigimbal sa kanya ang mga kakilakilabot sa bawat panig at susundan siya sa bawat hakbang. Hinahabol siya ng kapahamakan, nakahanda ang sakuna upang hulihin siya kapag siya ay bumagsak.
Ang sakit ay unti-unting kakain sa kanyang balat at kamatayan ang luluray sa kanyang katawan. Siya ay huhugutin mula sa katiwasayan ng kanyang tolda at dadalhin sa hari ng mga kakilakilabot. Ang sumpa ay mananatili sa kanyang tirahan. Ang apoy at nagbabagang asupre ay sasapit sa kanyang tahanan. Ang kanyang mga ugat ay matutuyo sa ilalim, at ang kanyang mga sanga ay malalanta sa itaas. Ang alaala niya ay maglalaho mula sa mundo. Siya ay itataboy mula sa liwanag patungo sa kaharian ng dilim at kamatayan. Wala ni isa sa kanyang mga inapo ang makaliligtas. Sila ay tuluyang naparam mula sa kanilang dating tirahan. Ang mga tao sa kanluran ay magsasaya sa kanyang sinapit. Ang mga nasa silangan ay titigib ng paghihilakbot at matinding pagluluksa. Tiyak, ganito ang kapalaran ng isang taong masama. At ikaw ay patungo rin sa ganong kapalaran, sapagkat ikaw ay tinakwil ng iyong alahayam. Parang parang nag-ano siya dito, binaligtad niya. Yung daw magsasaya daw ang mga nasa kanluran kasi mabubuti ang mga nasa west. Tapos ang mga nasa east, masasama. Kaya sila ay manghihilakbot kasi dahil dun sa kasamahan nila na nasa silangan. So parang tinataas nila yung nasa west at ibinababa ang nasa east, no? Tiyak ganito ang kapalaran ng isang taong masama. So, pero ang sabi kasi ng mensahero, di ba noon, ang mga binibitawang pagpapala sa isang tao, pag hindi karapat-dapat sa kanya yung pagpapalang yun, ay babalik sa'yo. Ngayon, ang sumpa, hindi karapat-dapat dun sa taong sinusumpa mo, babalik din sa'yo. So parang ganito, parang sinusumpa niya ang mga sasamang tao at particularly si Job. Inaano niya kay Job to. Nasaan na kaya itong si Bildad na to, no? Yun lang po. Yun lang komento ko. Kabanata 11. Umasa at nagtiwala si Job kay Yahweh. Pagkatapos sumagot si Job, Gaano pa katagal ninyong pahihirapan ako at dudurugin ako ng hindi makatarungang paghatol? 10 beses na ninyo akong hinamak. Walang hiya kayong umaatake sa akin. Kung totoo ngang naligaw ako at pinabayaan ng aking alahayam, ang pagkakamali ko ay akin lamang, dapat alalahanin. Kung talaga ngang itinataas ninyo ang inyong sarili laban sa akin at ginagamit ang aking kahihiyan laban sa akin, alamin ninyo na si Satanas ang siyang nagkasala sa akin at nagtanim ng kanyang lambat sa paligid ko. Kahit ako ay sumigaw para humingi ng tulong, walang tugon. Naantala ang katarungan para sa akin. Hinarangan ni Satanas ang aking daraanan, kaya hindi ako makalampas. Pinalot niya sa kadiliman ang aking landas. Inalis ni Satanas ang aking dangal at kinuha ang korona mula sa aking ulo. Binawasak niya ako sa lahat ng panig hanggang sa ako ay maglaho.
Binubunot niya ang aking pag-asa tulad ng isang puno. Ang kanyang galit ay nag-aalab laban sa akin. Itinuturing niya akong isa sa kanyang mga kaaway. Isinugo ni Satanas ang kanyang mga kinatawan ng may buong lakas. Narito sila sa aking bahay, pinalilibutan at pinahihirapan ako. Sinira niya ang aking pamilya, ang aking mga kakilala ay lubusang lumayo sa akin. Ang aking mga kamag-anak ay umalis. Nakalimutan na ako ng aking mga matatalik na kaibigan. Ang aking mga panauhin at mga lingkod ay itinuring akong isang dayuhan, isang estranghero. Tinatawag ko ang aking lingkod, ngunit hindi siya sumasagot. Kahit ako ay nagmamakaawa, hindi siya tumutugon. Mabaho ang aking hininga sa harapan ng aking asawa. Kasuklam-suklam ako sa aking sariling pamilya. Pati ang maliliit na bata ay hinahamak ako. Kapag ako ay lumalapit, tinutuya nila ako. Lahat ng aking matatalik na kaibigan ay namuhi sa akin. Ang mga minahal ko ay tumalikod sa akin. Wala nang natira sa akin, kundi balat at buto. Tanging ang laman ng aking mga ngipin ang hindi napinsala. Maawa kayo sa akin. Mga kaibigan ko, maawa kayo sapagkat ang kamay ni Satanas ay tumama sa akin. Bakit ninyo ako pinahihirapan tulad ng ginagawa ni Satanas? Kailangan kayo masisiyahan sa paghihirap ng aking laman at espiritu. Kung ang aking mga salita lamang ay may isusulat, mailalagay sa isang balumbon, inukit gamit ang bakal na kasangkapan sa tingga o inukit sa bato magpakailanman, malalaman ninyo ng aking alahayam ay umiiral. At sa huli, siya ang tatayo para sa aking adhikain at kaligtasan. At matapos na mabulok ni Satanas ang aking laman sa ilalim, naniniwala ako na pagagalingin ako ni Yahweh, ang aking alahayam. Makita ko siya ng aking sariling mga mata. Ako mismo at hindi ang iba. Kay laki ng pananabik ng aking puso. Kung iniisip ninyo, paano ko siya hahanapin, gayong ang ugat ng problema ay nasa kanya. Dapat kayong matakot sa ganyang pananalita ng inyong isipan, sapagkat ang puot ng alahayam ay magdadala ng parusa sa pamamagitan ng espada. Sa panahong iyon, malalaman ninyo na may paghahatol. Any comment po? Komento ko lang dito. Kasi masasakit yung mga salita at mga paratang ng kanyang mga kaibigan. Parang wala silang pakundangan magsalita. Kasi hindi nila kinoconsider kung ano yung
ano ng alahayam, plano ng alahayam sa buhay ni Job. Kaya sinasabi ni Job, may paghuhukom mo sa bandang huli. Kaya yung mga binibitawang salita natin, parang nagdudunog-dunungan sila, meron sila mga panghuhusga, saka mga yung preconceived notion. Wala silang pakundangan na yun ba ay kalooban ng alahayam o ano. Kasi, di ba, yung mga nagmamarunong sila, kumbaga. Kaya malalaman ninyo na may paghahatol, sinabi ni ano. Kasi hindi sila niniwala na may mabubuhay na muli. Mga Kanaanita yan. Yun lang po. Kabanata 20. Sophar. Pagkatapos ay sumagot si Sophar na Naamatite. Ang aking isipan ay nababalisa at nagtutulak sa akin na sumagot dahil ako ay lubhang nabagabag. Narinig ko ang pagsaway, sinabi ni Job, na lumalapastangan sa akin. Kaya't ang aking pangunawa ay nag-udyok sa akin na magsalita. Tiyak na alam mo kung paano ito mula pa noong unang panahon. Mula nang ilagay ang sangkatauhan sa lupa, na ang kaligayahan ng tao ay panandalian lamang. Ang kasayahan ay nagtatagal lamang ng isang saglit. Ang pagmamataas ng isang tao dahil sa kanyang katwiran ay umaabot sa langit, at ang kanyang pagyayabang ay sumasayad sa mga ulap. Ngunit tiyak na siya ay mapapahamak magpakailanman tulad ng sarili niyang dumi. Ang nakakakita sa kanya ay magsasabi, nasaan na siya? Tulad ng isang panaginip, lilipad siya palayo at hindi na mahahanap. Maglalaho na parang isang pangitain sa gabi. Ang mata na nakakakita sa kanya ay hindi na muli siyang makikita. Ang kanyang mga inapo ay kailangang gumawa ng kabayaran sa mga dukha. Ang kanyang sariling mga kamay ay kailangang magsauli ng kanyang kayamanan. Ang sigla ng kanyang kabataan na nasa kanyang mga buto ay mahihimlay kasama niya sa alabok. Ang sariling katuwiran ay matamis sa kanyang bibig at itinago niya ito sa ilalim ng kanyang dila. Hindi niya kayang bitawan ito at hinayaang manatili sa kanyang bibig. Ngunit ang kanyang pagkain ay mapapanis sa kanyang tiyan. Ito ay magiging kamandag ng mga ahas sa kanyang kalooban. Iluluwa niya ang kayamanang nilamon niya. Ipadadama ng kanyang alahayam ang pagsusuka ng kanyang tiyan. Sisipsipin niya ang kanyang kamandag ng mga ahas. Sisipsipin niya ang kamandag ng mga ahas, ang pangil ng ulupong ang papatay sa kanya. Hindi na niya matitikman ang mga batis, ang mga ilog na dumadaloy ng pulot at gatas. Ang kanyang pinaghirapan, kailangan niyang isauli ng hindi natitikman. Hindi niya matitikman ang pakinabang mula sa kanyang pangangalakal. Sapagkat
inapi niya ang mahihirap at iniwan silang salat. Sinamsam niya ang mga bahay na hindi niya itinayo. Tiyak na hindi siya makakaligtas sa kanyang kasakiman. Hindi siya maililigtas ng kanyang kayamanan. Wala nang matitira para sa kanya upang lamunin. Hindi magtatagal ang kanyang kasaganahan. Sa gitna ng kanyang kasaganaan, siya ay dadanas ng matinding paghihirap. Darating sa kanya ang buong puwersa ng kapighatian. Kapag napuno na niya ang kanyang tiyan, ipapadama sa kanya ng kanyang alahayam ang kanyang galit at ibubuhos ang kanyang puot sa kanya. Kahit siya ay tumakas mula sa isang banal na sandata, tatamaan siya ng isang palasong may tanso sa dulo. Hinugot niya ito mula sa kanyang likod, ang kumikinang na dulo ng kamatayan. Nilukuban siya ng matinding takot. Ang kidlat at ipo-ipo ay sumalanta sa kanyang kayamanan. Kinain siya ng nabubulok na sakit at nilamon ng paghihirap ang lahat sa kanyang bahay. Ipinakita ng langit ang kanyang pagkakasala. Titindig laban sa kanya ang lupa. Aagos ang baha at wawasakin ang kanyang bahay. Dadalhin ng rumaragasang tubig ang puot ng kanyang alahayam. Ito ang nakatandang gantimpala sa mga nagmamalaki sa kanilang sariling katuwiran. Isang gantimpalang inihanda para sa kanila ng kanilang alahayam. Ko-comment lang ako Kasi dito naman, ina-accuse ang pangalan nito, ni Zafar, si Job na self-righteous. Sinasabi niyan, at saka ito, na ang kaligayahan ng tao ay panandalian lamang. Ang kasayahan ay nagtatagal lamang ng isang saglit doon sa verse 5. So nakafocus talaga sila sa sa pleasure at saka sa emosyon. Hindi nila yung afterlife, yung katuwiran. So dito lang naka-focus ang mga kanaanay talaga sa mga kaaliwan, worldly pleasure. So yun kasi parang mula verse 12 hanggang verse 23, sinabi niya yung mangyayari sa mga self-righteous. Ito ay magiging kamandag ng mga ahas, sabi niya. Sapagkat ang inapi niya ay maghihirap at niya ang mahirap iniwan niyang salat. Sinamsam niya ang mga bahay na hindi niya itinayo. Tingin ko ang mga gumawa nito ay 'di ba mga lahi ng ulpong, dadanas sa matinding paghihirap. Kapag napuno niya ang kanyang tiyan, ipadadama sa kanya ng kanyang alahayam ang kanyang galit at ibubuhos ang kanyang puot sa kanya. Ito yung mga statement na may term dito yung gaslighting. Ano ba yung gaslighting? Yung gaslighting parang ina-accuse mo yung isang tao ng mga gawain na ikaw mismo ang gumagawa. Parang pino-project mo yung sarili mo dun sa tao. So ang mga gumagawa nito hindi naman si Job Parang pino-project sa kanya nung Canaanite na to na sinabi niya, ang kanyang pinaghirap, kailangan niyang isauli ng hindi natitikman. Hindi niya matitikman ang pakinabang mula sa kanyang pangangalakal. So yung mga na prophesied na mangyayari sa mga
ulupong o sa mga di makatwiran ay ina-accuse niya kay Job. Yun ang inaano, yun ang gaslighting ang tawag doon. Hindi niya nakikita yung kanyang guilt, pero ina-accuse niya sa iba. Yun lang po. Back to you, Sis Maria. Salamat. Okay po. Kabanata 21. Job. Pagkatapos ay sumagot si Job sa sinabi ni Sophar. Pakinggan ninyong mabuti ang aking mga salita. Ito ang aking tugon sa hatol na ibinuhos ninyo sa akin. Pagtiisan ninyo ako habang ako ay nagsasalita at pagkatapos kong magsalita, maaari ninyong ipagpatuloy ang inyong panunuya. Ang aking pagsusumamo ba ay para sa isang tao lamang? Bakit kayo nag-aalala? Tignan ninyo ako at mamamangha, takpan ninyo ang inyong bibig gamit ang inyong palad. Kapag iniisip ko ito, ako ay natatakot. Nanginginig ang aking katawan. Bakit ang masasama ay nabubuhay ng matagal? Bakit ang masasama ay nabubuhay ng matagal, tumatanda at patuloy na lumalakas? Nakikita nilang matatag ang kanilang mga anak sa paligid nila. Kasama nila ang kanilang mga inapo. Ang kanilang mga tahanan ay ligtas at walang takot. Wala sa kanila ang pamalo ni Satanas. Ang kanilang mga toro ay hindi nabibigo sa pagpaparami. Ang kanilang mga baka ay nanganganak at hindi nalalaglagan. Pinapalabas nila ang kanilang mga anak na parang kawan. Ang kanilang maliliit ay sumasayaw. Sila ay umaawit sa saliw ng tamburin at alpa, nagagalak sa tunog ng plauta. Ipinamumuhay nila ang kanilang mga taon sa kasaganaan at bumababa sa libingan ng payapa. Ngunit sinasabi nila kay Yahweh, lumayo ka sa amin. Wala kaming nais na malaman. Wala kaming nais na malaman ang iyong mga daan. Ngunit sino ba si Yahweh para paglingkuran namin siya? Ano ang mapapala namin sa panalangin sa Kanya? Ngunit ang kanilang kasaganaan ay hindi nila hawak. Kaya't lumalayo ako sa mga balak ng masasama. Gaano kadalas napapatay ang ilawan ng masasama? Gaano kadalas dumadating sa kanila ang sakuna, ang kapalarang itinakda ni Yahweh sa kanyang galit? Gaano kadalas silang nagiging tulad ng dayami na hinipan ng hangin, tulad ng ipa na tinangay ng unos? Sinasabi, itinatabi ni Yahweh ang parusa ng masasama para sa kanilang mga anak. Ngunit hayaang gantihan niya ang masasama upang sila mismo ang makaranas nito. Hayaang makita ng kanilang sariling mga mata ang kanilang pagkawasa. Hayaang inumin nila ang kopa ng puot ng alhayam. Ano pa ba ang kanilang pakialam sa mga pamilyang iiwan nila kapag dumating na ang kanilang itinakdang oras?
Mayroon bang makakapagturo ng karunungan kay Yahweh? Gayong hinahatulan niya maging ang pinakamataas. May taong namamatay sa kasaganaan, ganap na tiwasay at panatag. Masagana ang katawan at ang kanyang mga buto ay puno ng utak. Ngunit may ibang namamatay sa kapaitan. Hindi man lang nakaranas ng anumang mabuti. Katabi silang mahihimlay sa alabok at parehong tatakpan ng uod. Alam kong ganap ang inyong iniisip, ang mga panliling lang na nais niyong gawin laban sa akin. Sasabihin ninyo, nasaan na ngayon ang bahay ng matuwid at ang bahay ng masama? Kailanman ba ay inyong isinasaalang-alang ang masasamang pinuno ng inyong mga bansa? Hindi ba ninyo binibigyang pansin ang kanilang mga ulat? Sila ay nailigtas mula sa mga sakuna, ngunit maililigtas ba sila sa araw ng puot ng alahayam? Sino ang nangangahas na kondenahin sila ng harapan? Sino ang magbabayad sa kanila ayon sa kanilang ginawa? Dinadala sila sa libingan at binabantayan ng mga tanod ang kanilang puntod. Matamis sa kanila ang lupa sa libis. Sinusundan sila ng marami at isang di mabilang na karamihan ang sumasama sa kanila. Kaya paano ninyo ako aaliwin gamit ang inyong walang saysay na pangangatwiran? Wala nang natira sa inyong mga sagot, kundi kasinungalingan. Any comment po? Kanina sa verse 7, bakit ang masasama ay nabubuhay ng matagal, tumatanda at patuloy na lumalakas? Pero sinagot din niya dito sa verse 9, ang kanilang mga tahanan ay ligtas at walang takot. Wala sa kanila ang pamalo ni Satanas. Kasi ano nga ba yung sinabi namin sa Heroes? Na kung nasaan ang debosyon, nandun ang temptasyon. Ibig sabihin, yung mga matuwid, ay yung mga hindi matuwid, hayahay ang buhay kasi hindi na sila inaabalan ni Satanas kasi nandun na sila sa kampo nila. Samantalang yung mga matuwid at sumusunod sa mga kautusan ng alahayam, yun ang pinarurusahan ni Satanas. Kaya ah kaya ini-explain dito, kapag nanginginig bakit ang masasama ay nabubuhay ng matagal, tumatanda at patuloy na lumalakas. Kanilang mga tahanan ay ligtas at walang takot. Ang kanilang mga toro ay hindi nabibigo sa pagpaparami. So, napapansin ni Job yung difference, yung mga kilos ng diablo sa buhay ng righteous. Ang kanilang kasaganaan, balak ng masasama. Kasi usually hindi nagtatagal. Diba? Dito inano naman niya kasi usually yung mga
sa takbo ng kanya. May mga gumagaan. Pwede ding bawiin in alahayam. No, ito yung ano, gaano kadalas napapatay ang ilawan ng masasama sa verse 17, namamatay ang ilawan. Gaano kadalas dumadating sa kanila ang sakuna, ang kapalaring itinakda ni Yahweh sa kanyang galit. So, mas panandalian ang ang kasaganaan ng mga unrighteous. Kung maaring ang mga righteous ay ginugulo ng kalaban, ng mga diablo, pero sa kalaunan ay inililigtas sila ng alaya. Pero yung mga unrighteous talaga, makikita natin hayahayang buhay, pero pagdating ng panahon, ay winawasak sila ng alahayam, ayun, sa kapalarang itinakda ni Yahweh sa kanyang galit. So, tingnan natin ang mga nasa posisyon, yung mga na sa atin na lang gobyerno, yung malimaleta, nagkaroon ng mga malimaleta, pero hindi nila hawak ang kayamanan yun. Dumadating na ang paghahatol ng ating alahayam. Hindi sila nagtatagal, walang permanence. Yun lang po. Kabanata 22. Nilapastangan ni Eliphaz si Job. Pagkatapos ay sumagot si Eliphaz na Temanite. Maaari bang makinabang ang alahayam sa isang tao? Maging ang pinakamatalinong tao ba ay makakapagbigay ng pakinabang sa kanya? Anong kasiyahan ang may dudulot nito sa iyong alahayam kung ikaw ay matuwid? Ano ang kanyang mapapala kung walang kapintasan ang iyong mga lakad? Dahil ba sa iyong katapatan, kaya ka pinarurusahan ng iyong alahayam at dinadala sa paghihirap? Hindi ba't napakalaki na iyong kasamaan at pagkakasala, kaya ginawa ito sa iyo ng iyong alahayam? Hindi ba't di mabilang ang iyong mga kasalanan? Hindi ba't humingi ka ng kasiguruhan mula sa iyong mga kamag-anak ng walang dahilan? Hindi ba't inalisan mo ng kasuotan ang mga tao, iniwan silang hubad? Hindi ba't pinagkaitan mo ng tubig ang nauuhaw at ipinagkait ang pagkain sa nagugutom? Gayong ikaw ay isang makapangyarihan tao na nagmamay-ari ng lupa, isang pinararangalan na naninirahan doon. Ngunit sa pagyaman mo, pinagkaitan mo ang mga balo at inubos ang lakas ng mga ulila. Kaya naman, napapaligiran ka ng mga hasilo. Kaya bigla kang inabot ng mga sakuna at kapahamakan. Kaya napakadilim na hindi mo makita at tinatakpan ka ng rumaragasang tubig. Patuloy pang pinahihina ng loob ni Eliphaz si Job. Hindi ba't ang iyong alahayam ay nasa kataasan ng langit? At tignan mo kung gaano kataas ang mga bituin. Ano ba ang nalalaman ng alahayam? Hinahatulan ba niya tayo sa gitna ng kadilimang ito? Natatabingan siya ng makakapal na ulap, kaya hindi niya tayo nakikita habang siya ay lumalakad sa kanyang tahanan sa langit. Mananatili ka ba sa lumang landas na nilakaran ka ng masasama? Sila ay nawala bago dumating ang kanilang panahon
Ang kanilang pundasyon ay inanod ng baha. Sila ay nagsabi kay Yahweh, "Lumayo ka sa amin. Ano ba ang magagawa mo para sa amin?" Ngunit ito rin ang parehong alahayam na nagpuno ng kanilang mga tahanan ng mabubuting bagay. Kaya paano magiging totoo na lumalayo ka sa mga landas ng masasama? Nakita ng mga matuwid ang kanilang pagbagsak at sila ay nagalak. Tinuya siya ng mga walang sala na nagsasabing, "Tiyak na ang ating mga kaaway ay winasak at tinupok ng apoy ang kanilang kayamanan." Pagkatapos ay sinasabi mong magpasakop kay Yahweh at makipagpayapaan sa Kanya. Sa ganitong paraan, darating sa iyo ang kasaganaan. Tanggapin mo ang Kanyang aral at itanim mo sa iyong puso ang Kanyang tipan. Kung babalik ka kay Yahweh, ikaw ay ibabalik niya. Kung aalisin mo ang kasamaan mula sa iyong tahanan at itatapon mo sa alabok ang iyong mga gintong bukal, ang iyong ginto ng Ophir sa mga batuhan sa libis. Kung gayon, si Yahweh ang magiging iyong kayamanan, ang pinakamahalagang ginto para sa iyo. Tiyak na sa panahong iyon, masusumpungan mo ang kagalakan kay Yahweh at maitaas mo ang iyong mukha sa Kanya. Mananalangin ka sa Kanya at diringgin ka niya at tutuparin mo ang iyong mga panata. Ano man ang iyong ipasya ay matutupad at ang liwanag ay magliliwanag sa iyong landas. Kapag ang mga tao ay ibinaba at sinabi mo, "Itaas sila," kung gayon, ililigtas niya ang mga nagdadalamhati. Iyan ang iyong ipinangangaral. Pakinggan mo ako at sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Ang bawat isa ay maliligtas, kahit na ang mga hindi naman inosente, ngunit walang sinuman ang maliligtas sa pamamagitan ng sariling kalinisan ng budhi, gaya ng iyong sinasabi. Yes, ano, komento ko lang ha. Parang sinasabi ni ano na kasi si Job nangangaral dati. May mga marami nagpapalakas siya ng ano ah ang sabi ni Eliphaz sa verse 3, anong kasiyahan ang maidudulot nito sa iyong alahayam kung ikaw ay matuwid? Parang anong mapapala, anong pakinabang sa iyo ng alahayam kahit magpakabuti ka? O, ah, ano ang kanyang mapapala kung walang kapintasan ng iyong mga lakad. So ganun niya sinisira ang relasyon ni Job sa alahayam. Tapos sa verse 21 sabi niya, pagkatapos ay sinasabi mong magpasakop kay Yahweh at magkipagpayapaan sa kanya. Sa ganitong paraan, darating sa iyo ang kasaganaan. Tanggapin mo ang kanyang aral at itanim mo sa iyong puso ang kanyang tipan. Pero pinapamukha niya, ang galing-galing mo mangaral pero sa iyong buhay hindi nagre-reflect yung iyong mga pinapangaral. Kumbaga hinusgahan niya si Job. Tapos pero sabi niya, kung babalik ka kay Yahweh, ikaw ay ibabalik niya. Sabi niya, ah,
Sabi niya, kung gayon, si Yahweh ang magiging iyong kayamanan, ang pinakamahalagang ginto para sa iyo. Kasi sabi niya, ano mo yung mga kayamanan ng iyong ginto ng Ophir sa mga batuhan sa libis, itapon mo yung mga ginto. Siguro nakaabag siya dun, parang ang naalala ko dito yung preaching ng mga false teachers. Yung pinagpapala, sabi nga, the poor are, blessed are the poor. Hindi na sinabing blessed are the poor in spirit, pero blessed are the poor. Para ipabigay mo nga na maitapon mo yung mga kayamanan. Parang ganito ang nakikita ko eh. Sige, tingin ko meron silang inggit talaga kay Job. Kaya itapon mo yung mga kayamanan, yung mga ginto ng Ophir, itapon mo sa mabatuhan sa libis. O, kung gayon, si Yahweh ang magiging iyong kayamanan, ang pinakamahalagang ginto para sa iyo. Tiyak na sa panahong iyon, masusumpungan mo ang kagalakan kay Yahweh at may tataas mo ang iyong mukha sa kanya. Para mga banal-banalan, yung kanilang sinasabi pero wala namang turo ang dun eh. Ang alahayam, di ba? Sabi ng alahayam, di ba, ay rebuild the kingdom, seek His righteousness, and all these things will be added. Diba? Basta bibigay niya sa iyo lahat ng basta mauna ang pagbibuild ng kingdom at saka righteousness. Wala siyang sinabi magpakahirap ka diyan at ako ang iyong maging kayamanan o lupasay ka diyan para ako ang iyong katuwaan. Walang kasiyahan, ako lang. Walang walang ganong doktrina ang Messiah. Tapos ang muli pang sinabi niya, ang bawat isa ay maliligtas, kahit na ang mga hindi naman inosente. Ngunit walang sino man ang maliligtas sa pamamagitan ng sariling kalinisan ng budhi, gaya ng iyong sinabi. Parang itong saved by grace. Lahat daw ay maliligtas. So hindi mo na kailangang maging matuwid. Baliwalain mo na yung righteousness. Ang bawat isa ay maliligtas. So ito yung saved by grace gospel, no? So ito lang po ang aking reaction. So half truths talaga ang pinipreach ng mga devil's advocate. Yun lang po. Ito ang salita ng Alahayamita. Yeah. Kayo po, mga reaction nyo, mga sisters and brother? Wala na bang mga question? Wala nang reaction mga kapatid at tayo ay magtatapos na sa isang awit. Medyo ako lang medyo mahirap pag ganito kagagaling ang mga mo, no, nakipag sa'yo. Tapos pinahihina ang iyong pananalig sa alahayam. Tapos parang yung mga katotohanan na sasabihin niya, tapos mag-i-insert sila ng pinong-pinong half-truth. Lahat ng sasabihin nila, totoo, pero mag-i-insert sila ng pinong-pinong half-truth. So, ayun ang magiging natin. Kaya dapat, may gabay tayo, tanglaw. Kasi, ang sabi nga, anong magiging gabay mo kung wala ka ng Torah? Paano malalaman kung sino ang alahayam? At anong mga sinabi niya? Kung makikinig ka lang sa mga false teachings ng iba. Kasi ayan ay maraming katotohanan. Sa 99, sa 100%, kahit isang degree lang na lumihis, maliligaw ka na din niya, di ba? 99% totoo, pero may isang mali. So dapat marunong tayong tumingin kung ano ba talaga, totoo ba yung sinabi? Totoo ba na may sinabing ganito? Ang bawat isa ay maliligtas? Totoo ba yun? So, sa sinabi niyang katotohanan, pero meron siyang sinabi na isang mali. Totoo ba sinabi yan ng alaya? Ang bawat isa ay maliligtas kahit na ang mga hindi naman inosente? Hindi niya sinabing kahit na ang may kasalanan, kahit na ang mga hindi naman inosente. Pinagaan pa niya yung wordings niya eh.
kahit na ang mga hindi naman inosente, hindi niya sinabing kahit na ang mga kasalanan. Pinaganda pa niya ang wordings eh. Ngunit walang sino man na maliligtas sa pamamagitan ng sariling kalinisan ng budhi, gaya ng iyong sinabi. Gaya ng iyong sinasabi. So, yung ano, yung mga small words, mga innocent words, inosente, ganyan, kayo mga kapatid, tama ba yung ano last sentence sabi, verse 30? Napaka ano innocent na ano niyan eh. Pero parang ibang ang layo-layo sa katotohanan. Di ba Talagang, ganyan? talagang Pinong-pino. malayo to sis. Malayo Oo, talaga sa katotohanan. pero pinong-pino yung kanyang pag-ano eh. Hindi niya sinabi Oo. makasalanan o unrighteous. Inosente, hindi naman inosente. Parang mga ano, mga salesperson, ang galing-galing, nadala ka na pala. Diba? So, mga Galing. kapatid, may tanong ako. So, ibig sabihin, mga inosente, mga bata, maliligtas din kaya sila? Ayon Yung dito mga, sa sinasabi ng ano, nitong mga devil's advocate, ang bawat isa daw ay maliligtas kahit na mga hindi naman inosente. So, ibig sabihin, kahit na yung mga makasalanan, ay maliligtas pa rin. Ngunit walang maliligtas daw sa pamamagitan ng sariling kalinisan. So, yung mga, ano, mga banal-banalan nga, 'di ba? Wala daw maliligtas sa mga nagbabanal-banalan. Yun ang So, sinasabi yung, ko. yung, yung, yung sarili ko lang parang self-righteousness, parang Oo. binibigyan nila ng masamang connotation, yung righteousness. Oo. Kasi ang ano righteousness natin galing sa Alahayam eh. Hindi naman tayo Oo. nagmamali sa sarili natin. Kasi kaya galing sa Alahayam, pag sinunod mo ang kanyang mga utos, nagkakaroon ka ng righteousness galing sa kanya. Pero yung sinasabing self-righteousness kasi, yung akala mo lang mabuti, ganyan, gawa ka ng mabuti, pero hindi mo sinusunod ang mga utos, yun ang self-righteousness. Pero ito, hindi niya inaano eh, yung sariling kalinisan. Parang binibigyan niya ng ano, pagiging righteous, self-righteousness sa kanila. Oo. Hindi nila alam, siguro yung kautusan, di ba, na sundin mo yung aking mga kautusan. Kaya nga, dinefine ng mensahero kung ano ang righteousness. Oo. Di ba, dinefine ng mensahero. Hindi naman yan dinefine, pero sa Deuteronomy nasusulat, hinighlight niya yun. So mali ang ano, 'di ba sabi ang mensero he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness. So iyon, uh, prinove niya sa pamamagitan ng Torah kung anong ibig sabihin ng righteousness. Yun ay ang pagsunod sa mga kautusan ng alahayam Hmm. sa Torah. So dito talaga Kasi makikita, nililito oo. eh. Makikita mo kasi dito sis na talagang um, hindi siya panig sa makatuwiran. Yung nagsasalita. Wala siya sa panig ng katuwiran. At wala rin siyang ano, sinasabi niya dito, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Ngunit yung katotohanan sinasabi niya ay ah, hindi makatuwiran. Wala ito sa pamantayan ng alahayam. Yung sinasabi niya ditong katotohanan. Wala na ba? Wala na mga kapatid. Tayo ay magtatapos na dito sa kabanatang ito.
Tay. Wala ba si Bro Mario? Hindi na naka-record, sis. Ah, mag-e-end muna tayo mga kapatid. Salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Okay, be blessed sa lahat. Salamat sa inyong pagkikipagtalakayan. Sa tuwing Bless po. nalulubay ang aking puso, ang iyong salita, o aking layam, ang nagbibigay ng kagalakan. Sa tuwing nalulumbay ang aking puso, ang iyong salita, o aking layam, ang nagbibigay ng kagalakan. Ang kautusan ang nagpapagaling sa aking kalooban. Purihin ka, sambahin ka, Abba Yahweh. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi ikaw ay pasalamatan at ipapahayag ang iyong kabutihan sa aking buhay. Ang kautusan ang nagpapagaling sa aking kalooban. Purihin ka, sambahin ka, Abba Yahweh. Ipinakita mo ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Misaya.
abaya.